Topic 2.3, important economic metrics to look at. So meron na tayong idea or may introduction na tayo sa economics, yung role ng central bank, ano yung ginagawa niya, and alam natin na yung central bank or yung main job nila is to balance the economy. Hindi gano'ng kadaming pera yung pumapasok, hindi rin gano'ng kadaming or hindi rin gano'ng kaonti yung pera na pumapasok. Okay, yung sakto lang, right? So kung masyado na high blood, for example, kailangan babaan natin yung blood pressure. Kung masyado na low blood, kailangan taasan na unti. So same thing with the economy. Okay? And we will be using metrics in order to know uh, yung yung mga health ng economy. Okay ba yung health niya? Masyado na high blood ba? Masyado na low blood? Okay, we will use economic metrics or parang pwede natin tawagan indicators, pero more on economic indicators. Hindi siya yung indicators na nakikita mo sa MT4. Okay? So, yon. Ito yung main economic indicators natin, which mahanap mo sa Forex Factory. And I will show you then later. Okay? Business environment data. So, alam naman natin na ang business environment ay ang nagda-drive ng economy. Kung wala tayong supermarket, kung wala tayong kunyari wala tayong mga malls, wala tayong transport services, hindi naman kaya mag-run yung economy kasi wala naman perang pumasok sa economy to circulate. So that's why very important yung business environment data. Okay? So usually makikita mo yung ganito sa may Forex Factory. Retail Sales and Purchasing Managers Index or PMI for both manufacturing and services sector. Okay? So siguro makikita nyo dun sa Forex Factory, dun sa sa calendar, may retail sales for kunyari USD or AUD, mga ganyan. Or you will look for, or you will find manufacturing PMI. Ayan, Purchasing Managers Index yan. Or services, services PMI, mga ganyan. Makita mo sa Forex Factory. Makikita mo rin yung GDP sa factory. Factory tuloy. Yung Forex Factory. Okay? Or gross domestic product. Okay? So, kapag si business environment ay nagme-measure ng overall business performance ng isang company with regard to kunyari manufacturing industry or services industry or retail industry, ang GDP naman ay nagme-measure ng buong health ng economy or productivity ng economy. Okay? Productive ba si economy? Malakas ba siya? Makikita mo din kung tumataas si GDP. Okay? Kung tumataas si GDP, then lumalakas si economy. Okay? Kung maganda ang business environment ng country, then gumaganda ang economy ng country. Okay? Lahat yan may effect din kasi sa currency. Right? So meron din tayong tinatawag na inflation. So explain ko rin mamaya. Pero one thing that we should know is the higher the inflation, the better. Okay? Ngayon, better for the economy. Meron din tayo kasing perception na kapag mataas ang inflation, masama yan. Okay? Ito yung thing. Inflation means rising of prices, di ba? In theory, kapag tumataas ang prices of goods and services, tumataas din ang spending power ng citizens. Okay, in theory. And kapag tumataas na ang prices of goods and services dahil sa inflation, tumataas din yung value ng mga yan. And ibig sabihin, gumaganda yung ekonomiya. Okay? The problem lang is kung bakit nagkaroon ng negative connotation ang inflation ay kasi yung mga tao din hindi kayang maka-keep up sa inflation or sa growth ng economy. Yan yung naging problem. But in fact, dapat or by right or in theory naman, dapat tumataas din ang purchasing power ng tao. Okay? So, pagdating sa trading and pagdating sa economy, we want higher inflation. Kasi kapag bumababa ang inflation, papunta yan sa recession. Okay? So, yung CPI and PPI, yan yung metrics natin ng inflation. Dalawa yan. So, explain ko rin yan later. Employment data naman, siguro nakita nyo NFP.
So yun, explain ko kung ano yung NFP. NFP stands for non-farm payroll or employment change. Ilan jobs yung nabigay sa tao, ilan new jobs yung na-generate. Okay, employment data. So, yan. Interest rate, nabanggit ko na yan kanina, yung bank interest rate doon sa deposit account mo and sa loans. So, i-explain ko rin kung bakit important din to. Okay? Ngayon, lahat to, yung mga economic data na to, they're shown monthly. So, usually once a month lumalabas yung mga to. Okay? So, yun, important din to in knowing how a currency will perform in the month. Okay? So, kung alam natin yung economic data na to, magigets na natin kung anong pwede mangyari sa currency sa buong month. Nakaplano na lahat. Parang ganyan. And if na-follow natin yung historical data ng economic metrics na to, pwede natin maintindihan kung ano yung pwedeng mangyari sa economy. Economy and therefore yung currency behind the economy. Yan. So isa-isahin natin to. Retail sales data. Makikita mo to sa Forex Factory. Retail sales data refers to the sales value of the retail industry. So meron tayong retail industry, 'di ba? Yung mga yung mga nagba-buy and sell, ganyan, kunyari mga damit, ganyan, retail lahat 'yan. Okay? Kung ano-anong bagay. Okay, lahat 'yan nasa retail industry. Mga Daiso, ganyan, retail rin 'yan, yung ganyan. Okay? What is the total value of the retail industry doon sa country? Alam naman natin kasi yung retail industry ay malaki. Depende kung kahit anong country yan, malaki yung retail industry. So the retail industry uh, makes up a big part of yung economy. So kung malakas yung value ng retail industry, ayan, nagko-contribute yan sa GDP and therefore sa inflation. Yun. Ngayon, there are two types of retail sales na may kita sa Forex Factory. One is the normal retail sales data and next is yung core retail sales data. Usually magkatabi yung dalawang yan. And usually parehas yung galaw nila. Okay? So core retail sales data naman is the sales value of the retail industry or yung pinaka value ng retail industry kapag tinanggal mo si automobile industry. Okay? Kasi medyo volatile si automobile industry. So gusto nilang i-separate yung dalawa. So kung gusto mo ng mas complete na data, we use retail sales. Pero pwede mo naman tignan din yung core retail sales. Yung automobile industry lang naman yung tinanggal. Next is yung PMI. So paminsan may kita mo, Flash Services PMI, ISM Manufacturing PMI. Lahat yan ay pare-parehas lang. Data lang, yung source of data lang yung iba. So paminsan yung mga ibang data ay nanggagaling sa itong census company. Itong ano ba to? Statistics company, yung mga kumukuha ng mga statistics or market research. Okay? Pero kapag may nakita kang PMI, alam mo na yan, Purchasing Managers Index or yung decision ni purchasing managers, kunyari doon sa manufacturing sector, manufacturing PMI yan. Okay? Services naman, services PMI, yun yung mga purchasing manufacturers decisions in the services sector. Okay? Generally kasi, yung mga decisions nila, naka-quantify yan in number. And kapag tumataas yung value ng quantity ng PMI, it means na game yung mga purchasing managers in that whole sector na i-expand yung industry. So, meron tayong manufacturing industry. Ayun, nagma-manufacture sila ng pagkain, ganyan, mga parts, and mga ganyan. Kapag tumataas yung PMI, let's say above 50, yun yung historical benchmark lang. Pero parati naman may exception to the rule. Generally, kapag above 50, it means na nag-expand yung industry nila. Okay? Kapag bumababa, ibig sabihin humihina yung industry na yan. Okay? Services PMI naman, doon sa services sector. So same rules din. Kapag umaakyat siya, nag-expand yung industry na yan. Kapag bumaba, wala na yan. Okay? Humihina. So,
One example na pwede kita ibigay doon sa, let's say, yung manufacturing PMI is nung COVID time, sobrang bumaba yung manufacturing PMI because nag-lockdown. So yung mga factories, di ka pwede pumasok dyan kasi syempre naka-lockdown. Ganyan, tumigil yung madaming business industries, especially sa manufacturing. Yung services PMI naman umakyat or nag-steady kasi nagkaroon ng demand during COVID time for yung mga rider. So kasama din yan sa services industry. Yung mga nagde-deliver, ganyan, mga rider, services kasi yan. So nag-steady ang services PMI, yung manufacturing yung humina. So that is an example kung paano gamitin yan. So let's say sa, wag naman UK, wag puro UK. Boring naman. Let's say sa Canada naman, nagka-lockdown. So lahat ng factories na shutdown. Expect natin na bababa si manufacturing PMI kasi walang nagma-manufacture. So hindi nagra-run yung industry na yan. Pero syempre naman, yung mga tao since naka-stuck doon sa bahay, kailangan nila ng riders and kailangan nila ng mga ibang manpower in order to cope or adjust. Like yung mga siguro mga security guard kailangan kasi di mo alam baka may mga lalabas and since naka-lockdown may mga ibang mag-sneak out to rob yung mga stores. So ayun, yung mga services ay naging in demand. So pwedeng umakyat yung services PMI. So yung mga ganyan ay indication kung lalakas yung currency or not. Okay? So yun, business environment data, very important yan. Especially when we interpret it later on. Okay? Gross domestic product, overall productivity ng country or yung economy. So may computation dito, hindi natin kailangan alamin yung computation. Okay? Pero generally, it measures yung productivity ng country. Gaano ka-productive siya? Gaano kalaki yung value ng economy? Okay? Syempre naman, kung tumataas yung value ng economy, that translates to a healthier currency. Okay? So the higher the GDP compared to yung previous reading, the stronger the economy. So yung data na to is naka-percentage change. So pag sinabi natin, from 4.2% umakyat yung economy to 9%. So yun, meron tayong strength or appreciation of this economy. So yun, practical example, yung US, sinabi, from 3% tumaas ang US economy to 6%. So may 3% na increase, parang ganyan. So ganyan lang siya. Kung bumababa, ibig sabihin humihina yung economy. Okay? When it comes to productivity. Inflation. So ito yung sinasabi ko kanina, the higher the inflation, the better for the economy, not necessarily sa tao. Okay? Pero theoretically dapat. Okay? Paminsan, alam mo naman, yung mga ibang governments din, that could be due to corruption kung bakit yung mga tao parang hindi kayang sumunod sa growth ng economy. Pero ibang topic na yan. Anyway, meron tayong dalawang metrics in order to measure inflation. So there's the CPI and PPI. CPI refers to Consumer Price Index. So ito naman yung price change doon sa consumer products and services. So ano yung mga consumer products and services? Example would be food sa grocery. Kung tumaas kunyari, patatas, ganyan. Kung tumaas yung presyo niyan, ayan, that's most likely due to inflation. Okay? So, dating yung isang patatas kunyari, dating 40 pesos bigla na lang naging 90. Ayun, kunyari lang. So yun, inflation yan from the perspective of a consumer. Next naman is yung PPI or Producer Price Index. So kung nagbebenta ang isang producer, let's say yung taga-grow naman ng patatas, taga-farm, ganyan, yung farmer. Wala siyang choice kung di itaas ang price ng binebenta niya kasi nagiging mahal yung, let's say, yung pang-equipment niya or pang-supplies. So yan, yung taas ng selling price ng goods niya, yan yung PPI. Yan, minemeasure ng PPI. So to keep it short, yung CPI ay
Inflation from the point of view of the consumer, tapos yung PPI ay inflation from the point of view of the producer. Okay? So kung tumataas ang CPI, that means it's good for the economy. Kapag tumataas din ang PPI, it's good for the economy. Usually, hindi sila nagkakabaliktad. Kapag tumataas ang PPI, usually tumataas din yung CPI and vice versa. Okay? May mga instances lang na hindi sila sabay, pero yun, usually sumasabay yung mga yan. Okay? So let's say if tumaas sila parehas, then it's a good sign for the economy and therefore yung currency. Okay? Kapag sabay sila bumaba, bad sign para sa currency. Weakness yan. Pag isa tumaas, isa sumabay, posibleng indecision pa yan or meron ng problema. Ayan, na hindi na-address. Right? So that's inflation. Next is employment data. Now, disclaimer lang, yung employment data, hindi ganun ka-important sa lahat ng countries in the list of forex pairs. Okay? Very important lang ang employment data sa CAD and USD. Doon sa AUD, sa NZD, yung ganyan, usually hindi ganun kalala yung impact niya as compared to USD and CAD. That's why parating big deal ang NFP. Okay? So ano ang employment data? Meron tayong NFP or tinatawag na employment change. Okay? Pinapakita niya ilan yung bagong jobs na na-generate. Okay? Kasi madaming jobless. Right? Job ng government or yung central bank gumawa ng bagong jobs in order to supply jobs to yung mga unemployed. Okay? Kasi kung may unemployed and tumataas yung number of unemployed, mahirap na yan sa country. Bakit? Kasi yung mga tao ay nagko-consume and not producing enough. So kung mas mataas yung consumption ng general population kaysa production, hindi yan maganda para sa country. Okay, that's why important din yung employment data. So bakit mas important siya sa USD ganyan as compared to let's say sa Australia? Kasi si US ay meron ng overpopulation problem. Okay? So kung hindi nila naayos yan, let's say madami yung unemployed, edi yung mangyari, yung mga resources doon sa US magiging scarce. So kung not enough yung napoproduce, in order to match yung mga nako-consume, mahirap yan. So, instead of cutting yung resources, yung best alternative talaga ay kailangan taasan natin yung employment change. Other than that, kailangan din natin babaan yung unemployment rate. Okay? So, in order to do that, for one, kailangan mag-provide ng bagong jobs. And then para hindi tumaas yung unemployment rate, make sure na yung mga may existing jobs ay hindi lumabas sa jobs na yan. Okay? Meaning hindi sila maging unemployed. Okay? So yun, that means kailangan equip sila sa skills para hindi sila matanggal and yung mga companies na nagbibigay ng jobs hindi nagsasara. Okay? So yan yung difference din ng employment change pati yung unemployment rate. Alright? So yun, usually tinitignan din to. Pero more on USD and CAD. Okay? And now, interest rate. Yan yung pinaka-final and one of the most important metrics para sa economics and para sa akin din. Okay? How does interest rate work? Okay, so na-explain ko na dati, di ba? Pero i-expound ko pa para mas na-gets nyo yung concept of interest rate and how it works for the economy and therefore para sa trading. Siyempre, ito yung sinabi ko kanina, no? Interest rate can be found in bank loans, ayun, yung credit card, ganyan, house loan, car loan, mga ganyan, lahat ng loan na galing sa bangko may interest. Okay? Interest rates can also be found in time deposits. So, yan naman ay, ikaw naman ay makaka-earn ng interest.
Okay? If you leave your money in the time deposit, for example, ayan, sa BPI meron silang time deposit, ganyan. Or deposit accounts, yung mga ayun, yung mga usual ATM accounts nyo, ganyan, may interest dapat 'yan. And ETF, which is ano, parang mga investment alternatives ng mga bangko na pwede mo iwanan tapos maka-earn ka ng interest. Okay? Ngayon, yung mga interest ng banks, yung bank loans and interest ng deposit accounts, umaakyat at bumababa yan in accordance with yung command ng central bank. So nagdi-dictate sa central bank, sinasabi niya, oh, mga bangko dyan, gusto ko taasan yung interest rate. Okay? Pag sinabi ni central bank, taasan mo yung interest rate, tataasan mo yung interest rate ng bank loans and ng deposit accounts. Sabay. And may guidelines yan in theory. Pag sinabi ni central bank, babaan mo ang interest rate. Okay, babaan mo yung interest rate ni bank loan and ni deposit account. Okay? With guidelines. Okay? So, di ba sinabi ko kanina, yung job ng central bank ay to control yung flow ng money, ng economy. Ito yung way para gawin nila yun. Meron silang interest or ano, yung power to change interest rate. Either raise it or drop it. So yun, ito, practical example tayo. Yan. So yun. So before the example, explain ko rin, when the economy is too strong, the central bank must increase interest rates to weaken the economy a bit. Okay? So 'di ba sinabi ko kanina, hindi pwedeng masyadong madaming pera ang nagfo-flow sa economy. Okay? Hindi rin pwedeng masyadong onte ang nagfo-flow sa economy. Bakit? Kasi kapag masyadong malakas ang economy, meaning madaming pera ang nagfo-flow sa loob, pwedeng magkaroon ng hyperinflation or pwedeng tumaas yung prices ng goods and services ng sobrang bilis na hindi makaka-catch up yung tao. Okay? So that's why kailangan babaan nila yung inflation or i-weaken na onte yung economy para makasustain. And they do that by increasing interest rates. And syempre, when the economy is too weak, yung central bank naman ay magdi-decrease ng interest rates to strengthen the economy a bit. Okay? Para naman hindi siya umabot sa recession. Okay? So yun, the goal of the central bank is to make sure the economy is not too strong or too weak. Okay? So yun, medyo mahirap na concept tong i-grasp, alam ko. So magbibigay ako ng example sa next slide. Yan. Pero tandaan nyo lang yung mga concepts na to. Okay? So for example, meron tayong si Peter ito. Si Peter ay gustong bumili ng bahay. So ang ginawa niya, pumunta siya sa bangko. Sabi niya, gusto ko ng house loan. Okay? So sabi kasi ng bangko, okay, sabi ng bangko, kakataas lang namin yung interest rate. Kasi sabi ng BSP, kailangan taasan natin yung interest rate. So syempre, ang ginawa ng bangko, tinaas niya yung interest rate ng bank loan. So if nag-loan si Peter ngayon, ang taas na interest na kailangan niya bayaran every month doon sa loan niya. But at the same time, yung interest rate ng deposit account ay tumaas din. So syempre magde-decide si Peter, bibili ba ako ng bahay ngayon? Kasi kung bumili ako ng bahay ngayon at nag-housing loan ako, extra yung babayaran ko. Pero kung nilagay ko sa deposit account, ang taas ng interest rate na makukuha ko in interest earning. Sige nga, maglalagay muna ako ng pera sa deposit account. Ayan, doon sa bangko niya. Noong ginawa niya to, let's say ito, si Peter, noong ginawa niya to, syempre hindi lang siya yung gumagawa niyan. Madaming ibang gumagawa niyan din. Okay? And when that happens, pag nasa deposit account lang ang pera mo, hindi siya nagsa-circulate sa economy. And since hindi siya nagsa-circulate sa economy, humihina yung economy na onte. Pero kailangan din yan kasi hindi pwedeng ma-high blood, di ba? So yung blood yung pera. So hindi pwedeng ma-high blood. Right?
So yung ginagawa ng central bank ay sige, masyado malakas na yung economy. Taasan natin yung interest rate to force people or to give incentive to people na mag-deposit na lang sa deposit account or ATM account kesa mag-loan or kung ano-ano yung gagawin sa pera. Or ayun, or mag-spend kunyari. Okay? And 3 months later, sinabi ng BSP sa mga bangko, oh guys, okay na tayo. Babaan mo na yung interest rate ng deposit account kasi humihina na yung economy natin eh. O, kailangan natin ng mas madaming pera in circulation. Okay. So interest rate ng deposit account ay bumaba. So sabi ni Peter, nako, onti lang yung makukuha ko dito pag iniwan ko yung pera ko sa bangko. Sige, tanggalin ko nga. Then bumalik siya sa bank. Sabi ng bank, Sir Peter, yung interest rate ng loan ay mababa na ngayon. Ayan, sabi ni Peter, uy, bumaba. Sige na nga. I think sulit to. Mag-housing loan na ako. So yun, nag-housing loan siya and then yun, binabayaran niya yung interest rate based on yung guideline ng BSP. So ngayon, may bahay na siya. Ayan. So yan yung example. Okay? So kung isa-summarize natin yan, ganito kasi yan. How does interest rate affect Forex? When the interest rate goes up, it means malakas ang economy and kailangan pahinain. Okay? So alam na natin yan. So sa utak ng investors, ay malakas yung economy. Malakas yung economy and kailangan nila pahinain. So that means malakas yung economy and therefore attractive siya. So meron ng demand for that currency. For example, si UK masyadong malakas yung economy. So ang ginawa ng Bank of England ay in-increase ang interest rate. In-increase ang interest rate para yung mga British ay mag-deposit na lang sa bank para walang pera sa circulation ng economy. Then hihina muna yung economy. Pero it means already na malakas yung economy. So therefore, attractive siya sa forex trader. Okay? And therefore, yun, kaya nga sinabi, perception of investors is good, so bullish. So generally speaking, pag tinaas yung interest rate, magbabay ang tao. Or gusto nila mag-buy. Okay? When the interest rate goes down, it means mahina ang economy and kailangan palakasan. 'Di ba? Kapag binababa ang interest rate, it means ayaw ng Fed or let's say yung Bank of England sa example natin na i-keep yung pera sa deposit account. Gusto nila pumunta sa housing loan, bank loan, or wherever it goes. Basta in circulation siya. Okay? So, because of that, parang indication yan sa mga trader na, uy, mahina yung economy. Sige, pull out ako. Ganyan. That's why as much as possible, yung mga countries or mga central bank, ayaw nila ipababa ang interest rate. Kasi hindi na magiging attractive ang currency or yung country sa investors. Okay? Ngayon, kapag nakabasa ka ng news, you will see terms like hawkish and dovish. So, ano meaning yan? Ayan. Ganito kasi yan. Kapag kunyari, di ba may mga press conference ang mga leaders ng central bank? Okay? For example, sa US, di ba ang central bank is Federal Reserve or Fed for short. Ang leader niya ay si Jerome Powell. Okay? Parati siyang nagpa-press con regarding yung economy ng US. Kapag yung mga sinasabi niya ay, kunyari sinasabi niya, guys, lumalakas ang economy and we are thinking about increasing interest rates. Tawag dyan hawkish, meaning si Jerome Powell ay hawkish, meaning feel niya itaasan ng interest rate. So usually kapag ganyan, yung mga investors or mga traders ay ready sila mag-buy ng USD. Parang ganyan. Parang, uy, malakas ang USD. Parang gusto ko gusto ko maghanap ng opportunity dyan. Dovish is the opposite. So si dovish naman, kapag
Sinabi kunyari ni Jerome Powell, um, hindi ata gano'n kaganda ang economy, but bigyan mo kami ng onting oras, we will find a way. Okay? If worst comes to worst, baka ibabaan na lang ang interest rate. Parang ganyan. So, meron na tayong clue. Hala, sabi ni Jerome Powell, parang gusto niya ibaba ang interest rate. So, indication yan sa akin na mahina yung economy. So, si Jerome Powell ay considered dovish kapag sinasabi niya yan. Yan. IR pala, interest rate. Yan. So, ganyan nag-work ang interest rate and how it affects Forex. Yan. So, kapag dovish naman, expect natin na eventually bababa din yung USD. Okay? Bearish pressure yan. Kasi humihina yung demand niya. Alright?